nakapagsalita ang isang pipi. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Hingan po natin ang paliwanag ni Kuya Ben. Maganda rin po ito, mga kapatid, sapagkat dito makikita po natin at matutunghayan sa binasa ngayon na yung po palang sakit ay nanggagaling sa demonyo. Pero may proseso. Paano po ba yung proseso? Sabi natin sa mga nakaraan ay napag-uusapan po natin bakit nagkaroon ng sakit ang tao. Bakit nagkaroon ng kamatayan ang tao? Bakit yung mga tanong na yan kailangan masagot bago po tayo dumako sa isang malalim na talakayan pa? Bakit ang tao'y nahihirapan? Isa-isayin po natin Bakit ang tao'y namamatay? Bakit ang tao'y nahihirapan? Bakit ang tao'y nagkakasakit? Tatlong bagay na makita po natin. Balikan natin. Nang bigyan ng buhay ng Diyos si Adan at si Eva, banal, walang kamatayan. Ibinigay ang hininga ng Diyos sa tao, the breath of life. Ito yung hiningang buhay na kailanman ay hindi maaaring mamatay. Na kailanman kapag nanatili sa iyo yung kabanalan, ay mananatili kang buhay. Na. Ang problema, mga minamahal ko, mga tagapakinig, may prosesong ginawa ang demonyo. May prosesong ginawa si Satanas upang makuha at mapasunod niya si Eva at saka si Adan. May proseso. So ano pong ibig sabihin? Kung ang sakit ay galing sa demonyo, may proseso ito bago napunta sa iyo, bago mo ito dinala sa iyong sarili. Tulad po nito, kaya pala may sakit, kaya pala pipi yung tao, sapagkat inaalihan ng demonyo. Nung magkasala si Eva at si Adan, dahilan sa demonyo. Kaya natanggap ang kamatayan, paghihirap, at pagkakasala ng tao, nagkaroon po tayo ng sakit. So, anong ibig sabihin? Yung sakit, galing nga sa demonyo. Kapag ikaw may sakit, at inalihan ka ng demonyo, kayang palayasin ng ating Panginoong Hesus. Kayang alisin ang demonyo sa buhay mo. Ano yung demonyo po ba? Paano ba nagkakasakit ang mga tao? Alam mo, Kuya Bert, yung labis na pag-inom ng alak, yung palaging puyat sa beraws, kasalanan din yun eh. Siyempre. Pagkatapos makakakita ka pa dyan na sumasayaw ng nakahubad. Tapos may katebol ka, kabilaan yan. Nagkri-Kristo ka doon, kabilaan. So sakit yan eh. Yung iniinom mong alak, bobo ngayon sa katawan mo. Nung araw, umiinom din ako, pero tananggalan natin eh. Para si Kuya Bert, ayaw nang uminom eh. Nung araw, na hindi natin alam ito eh, na tayo, na ang gumagawa ng sakit sa ating katawan, at ang tukso sa atin, yung iniinom natin, yung demonyong yun eh. Yung pagpasok sa biraos natin, sakit yan eh. Pag inabot ka ng magdamag na ikaw ay umiinom, magdamag ka sa loob ng biraos, nagpupuyat ka, naghahanap ka ng sakit, demonyo ang may gawa nun. Ibinibigay sa iyo yung sarap ng buhay sa mundo para ikaw ay magkasakit.
ibinibigay sa iyo ng demonyo ang gawain iyon para mahirapan ka. At kapag nahihirapan ka na, kapatid, sa mga pagkakataong iyon, nakatitiyak tayo. Magkakasakit ka at ikaw ay nasa ilalim na ng demonyo. Sino ang magpapagaling? Ang pagbabalik loob, pag-aalis ng kasalanan, pagpapagaan sa iyong sarili na mawala itong mga kasalanan na ito na dala ng demonyo, gagaan ang buhay mo. Pero katulad nitong mga tinamaan na mga Pareseyo, palibasa, hindi talaga nila kinikilala si Jesus. Ano po ang sabi? Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalabas ng mga demonyo. Binabaliktad nila ang sitwasyon para lamang ang pagkilala ay hindi makilala si Jesus, para lamang takpan ang kabuktutan ng mga Pariseyong ito, na katulad sa kapanahonang ito, para lamang matakpan ang kanilang pagkukulang sa simbahan, yung kanilang pagkukulang sa kanilang tungkulin, yung kanilang mga bagay-bagay na dapat gawin sa kanilang kapwa. Marami silang sinasabing taliwas para lamang iwasan ang katotohanan na ang kanilang ginagawa ay okay lang sapagkat yung gawain makadiyos na nakakalimutan ng marami ay may panakip sila. Gagawin nilang panakip. Ang masakit, nang aapak pa ng iba, nanduduro ng iba para lamang matakpan yung kanilang maling pagkilos at paggawa at hindi pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pero, mga kapatid, uulitin ko mula pa kanina, kung nasa iyo si Jesus, kung nasa iyo ang Diyos, kung nasa iyo ang salita ng Diyos, matatag ka, hindi ka kailanman madadapuan ng demonyo sapagkat yung buhay na hiningang ibinigay na banal, kapag naibalik sa pamamagitan ng binyag, sa pamamagitan ng sakramentong ibinigay ni Jesus, nakatitiyak ka, mananatili si Jesus sa buhay mo. Okay. At napakinggan po natin ang paliwanag ni Kuya Ben, pero meron pong nagtatanong ngayon, may nakapag-text sa atin ngayon lang. Babasahin ko po at itatanong natin kay Kuya Ben ang kasagutan. Gandang gabi po. Ask ko lang po tungkol sa pag-aayuno. Kung halimbawa po na-invite ka lang na kumain at masarapang pagkain, consider po bang di ka nakasunod sa pag-aayuno? Salamat po. Kuya Ben, ano ang may sasabi mo? Napakalinaw naman, Kuya Bert, kasi sinabi na nga natin kanina na ang pag-aayuno ay pagbawas ng sarap buhay. Imbitahan ka man, pwede ka pa rin hindi kumain kung ayaw mo Pwede kang magbigay sa kanila ng pagkakataon na sumama, pero wag mo pasarapin ng buhay mo. Pero nakita mo nga, dahil masasarap yung kinalimutan mo yung pagbabawas ng sarap, kasi hindi po yung pag-ayuno, yung tinatawag po natin, pag-iwas doon sa mga bagay-bagay na pagkain, kundi pagbawas ng iyong sarap buhay. Kung pumunta ka doon, ang ginawa mo naman ay gluttony pa rin, kumain ka pa rin ng kumain ng sarap buhay, ay hindi pag-aayuno. Hindi matatawag, ito ay paglabag pa rin doon sa sinasabing pag-aayuno. Ang pag-aayuno po kasi, lilinawin lang po natin, binasa natin kanina sa Leviticus. Ito yung mga bagay-bagay na pagbabakabana. Ito yung pagsasabuhay ng spirituality. Kailangan mas matingkad ang spiritual kaysa sa laman. Kapag ikaw ay nasobrahan ulit sa laman, hindi pag-aayuno. Ito'y paghahanda ng spiritualidad Pagpapataas ng antas ng inyong spirituality. Kung mataas ang antas ng iyong spirituality, dahil sa iyong pag-aayuno, mas nalalapit ka sa Diyos. Malinaw po yan. Ngayon, kapag inaimbitahan ka sa isang piging, nagkakasiyahan, malapit ka ba sa Diyos? Nakakalimutan mo ang Diyos. Kung inaimbitahan ka at nagsobra ka ng lamon, kumain ka ng kumain, ikinalimutan mo yung paglapit, ano pa ang sabi? Bawal ang magtrabaho. Ano ba yung magtrabaho? Ang akala ng iba, pagtatrabaho,
na yung ikaw ay nag-ayuno, ay hindi ka na pwede dapat pumunta sa pabrika at maghanap buhay. Hindi naman po itong ibig sabihin dito eh. Pagtatrabaho ng iyong paggamit ng katawang lupang ito na napapalitan ng iyong spirituality pangkaluluwa. Ang kinakailangan sa panahon ng pag-ayuno, ang bigyan mo ng tuon yung iyong pangkaluluwa, pang-espiritualidad. Yun po, kailangan huwag magtrabaho ang pangkatawan. Puro lamang po kasi sarap ang kinakailangan ng iba, kaya nangyayari, nakakalimutan ang spirituality. Yung pinakamahalaga, sapagkat dadalhin ka ng Diyos sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng iyong spirituality.